Ito na naman tayo at tayo na naman po ay maghahatid ng mga malulupit na mga reaksyon patungkol sa mga issues ng bayan natin, mga nakalap nating mga materyales puwertes mula sa social media, Facebook, YouTube at mga mainstream media na mga walang kwenta. At sigurado na naman na pag-iinitan ang mga vloggers dahil sa anghang ng ating mga komentaryo. Again, tayo po ay kumukuha ng materyales mula sa mga na-post na mga nandiyan dyan sa Facebook, sa YouTube, mga balita ng mainstream media at atin lamang po itong ini-interpret. Atin lamang po itong inire-reaksyonan. Pasok na pasok sa ating freedom of expression. Kaya yung mga masaano dyan, mga balat sibuyas na mga nakikinig, nanonood, kung ayaw nyo pong masaktan, kung ayaw nyo pong kayo ay umiyak because truth hurts, kung ayaw po ninyong matamaan sa paksa natin ngayong araw na to, mabuti pa matulog na kayo habang maaga pa. O kaya magbasa na lang kayo ng dyaryo, manood kayo ng Itbulaga, o kaya manood kayo ng programa nila Vice Ganda, yung mga walang kakwenta-kwenta mga programa na yan. At kung ano-ano pa, wag na kayong manood dito. Ngayon, kung ikaw ay magnanakaw, ikaw ay durobo, ikaw ay kawatan, ikaw ay sindikato, ikaw ay putok sa buho, kay demonyo, ikay santanas, ikaw ay walang kwentang tao, kurap ka na gobyerno, kurap ka na empleyado ng gobyerno, ikaw ay isang mapang-abuso sa kapangyarihan, in short, satanas ka. Ayan, naku, delikado ka dito sa channel natin kung ako sa'yo. No, kung ako sa'yo, ihanda mo na ang iyong sarili dahil tatamaan ka ditong putang ina mo ka. Another day, another uratan session with Boss Dada TV. Oy, alam nyo kagabi mga bossing, kagabi tawag din yung motorcade kami dito sa may EDSA. Nag-organize kami ng kami-kami lang. Nag-post kami. Yung Noisy 37, nag-post kami sa aming mga Facebook at sinabi namin na meron tayong tara. Kahit wala tayong kasama, tayo tayo yung motorcade tayo, dala yung ating mga sasakyan, tapos wagayway tayo ng bandila ng Pilipinas, tapos tayo ay sumigaw ng Duterte! Duterte! Uy, alam nyo ba, binabagtas namin yung EDSA. Nagkita-kita kami mga bossing dyan sa may People Power Monument. Kasi syempre, kaya nga may People Power Monument para ipaalala sa lahat ng mga Pilipino na ang kapangyarihan ng tao pag nagsama-sama ay mas malakas pa kesa sa kapangyarihan ng gobyerno. Na ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa tao. Isa po yung po na yan, every time na dumadaan kayo dyan sa may White Plains, sa may Corinthians na yan, EDSA, papunta ng norte, papunta ng Cubao, ganyan, makikita nyo yan, yung EDSA People Power Revolution statue. Every time na dumadaan kayo dyan, paalala yan na ang kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa taong bayan, lalo na pag nagsama-sama. Kaya yung sa totoo lang mga bossing, yung pong pag-aaya na tara magtipon-tipon tayo.
Yung pong pag-aaya na tara, mag-rally tayo. Hindi po yan sedition. Hindi po seditious yan. Ngayon na lang yan nagiging sedition dahil itong mga putang ina nasa gobyerno natin gagawa-gawa ng katarantaduhan tapos takot sa sarili nilang mga multo. Ayaw nilang bumalik yung EDSA Revolution. Ayaw nilang mag-people power ulit. Pero putang ina, gawa sila ng gawa ng dahilan para magalit ang taong bayan. So ang pagtatawag po na tayo ay magtipon-tipon, pumunta tayo sa EDSA at tayo ay mag-rally, hindi yun seditious. Actually, ang pagrarally, kasama po yan sa freedom of expression. Freedom na mag-organize ng isang peaceful gathering. Peaceful gathering ha. Hindi tayo doon nagtawag na tara, sagsama-sama tayo. Tapos labanan ng gobyerno, walang ganun. Oo, basta magsama-sama tayo, isigaw natin ang ating mga saloobin galit sa pamahalaan dahil sa kabuktutan, kabaluktutan, kademonyohan. Magsama-sama tayo doon at tayo'y magdasal at tayo'y peaceful na mag-rally. Ginagawa yan lagi noon eh. Hindi ba? Kinukulong ba yung mga nagrarally ng mga makabayan, makakaliwa dati? Hindi naman, di ba? Tinutulak lang sila, hindi lang sila hinahayaan na makarating. Halimbawa, Mindiola, ganyan, sa Malacanang. O kaya sa mga ahensya ng gobyerno. O, pero, lahat po, buong mundo, pwede po mag-rally. Buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, pwede mag-rally. Actually, sa buong mundo, pwede talagang mag-rally. Putangin na, dito lang sa Pilipinas, hindi eh. Dito sa Pilipinas, pag nagyaya ka ng pagsasama-sama sa isa kalsada, pula, lumabas tayo ng kalsada, tayo ay sumigaw. Putangin na sa kanila, sedition na yan. Mga gago talaga eh. Well, in fact, hindi naman yan sedition talaga. Kasama pa yan sa karapatan mo sa malayang pagpapahayag. Freedom of expression, freedom to assemble, kasama po yan. Kaya nga yan yung laging ginagamit ng mga makakaliwa eh. Sabi nila, oh, ayaw nyo ng rally ng mga makakaliwa. Oh, wala naman kaming problema. Sa rally ng makakaliwa, karapatan nila yun eh. Ayaw namin sa rally ng makakaliwa. Oo, kasi putangin na, yung mga makakaliwa na yan, ang agenda naman talaga nila, i-take over ang gobyerno. Kami, ang agenda namin, itigil na ng korap na gobyerno yung pangungurakot. Yun ang ano namin. Yun ang aming sinisigaw. Itigil na yung pangungurap. At saka isa pa. So, ang ganda-ganda nung aming kahapon, ang haba-haba nung namin. Ilan lang din kami, siguro mga umabot lang kami mga 20 o kulang-kulang 30. Tapos, syempre, kanya-kanya kami ng sasakyan. So, madami talaga kami. Tapos, ang saya-saya kasi sa EDSA kami. Tapos, bumubusina kami ng 3. Duterte. 3 lang. Tot. Ganon. Tot. Ganon. Nagbubusina lang kami ng ganon. Tapos, nakalabas yung mga bandila namin sa aming mga sasakyan. Alam nyo ba, na kapag may nadadaanan tayo, nakapark, may nadadaanan tayo, mga nakamotor, nakahinto sila, lahat sila sumisigaw. Alam nila, wala kami mga banner. Wala kami mga banner na Duterte kasi nga nag-organize kami lang. Wala naman kasing pumupondo dito eh, hindi katulad ng mga rally ng makakaliwa na talagang may pondo sila, makikita mo may mga placard sila, di ba? O organize talaga. Ito hindi kami lang nag-organize, and in the hopes na in the future na gagawin namin ito, padami tayo ng padami para makita ng pamahalaan na ito na madami ng dismayado sa kanila. Kung makikita ninyo sa may Visayas, Mindanao, ang dami ng dismayado sa kanila doon, as in, ang dami ng mga prayer rallies na nabubuo, yung pati nga sa Hulo-Sulu. Kaya galing. Ito talaga, sabi ko nga eh. Totoo, yung sinabi ni Bongbong Marcos, kung merong isang sinabi si Bongbong Marcos na totoo, na siya ang makakapag-unite, na siya ang unifying factor sa Pilipinas. Mag-unite ang Pilipino para putang inapakyuhan siya ng 2 ulit. Mag-unite ang mga Pilipino para itong si Bongbong Marcos ay hindi alisin sa pwesto, kung hindi gisingin sa katotohanan
kung hindi itong si Bongbong Marcos ay kamuhian ng mga Pilipino. Ayan, kung meron siyang unifying factor, yun. Lahat i-unite niya. Yung mga dating mga probinsya na tahimik lang, i-unite niya. O, kita mo. Anong sabi nung follower niya? Yung tagapagtanggol niya. Nakita niyo yun, yung tagapagtanggol niya. Na baklang kulang sa tsupa. Na si Gay Darian. Oh, anong sabi ni Gay Darian? Putang ina, sila daw ng mga taga-norte ay mga Southern European style. Oh, samantalang dyan daw sa may Southern Philippines, which is Mindanao, ang buhay daw ng mga Pilipino dyan ay parang mga sub-Saharan African levels. Pukin ang ina mo, kapal ng mukha mo. Tarantado. Sa Mindanao, walang kumakain ng pagpag. Walang Smoky Mountain sa Mindanao. Walang tambak na basura. Walang dyan sa Mindanao. Lahat ng nasa Mindanao maganda. Tangina mo, lahat ng mga tao sa Mindanao mapuputi. Makikinis, magaganda. Samantalang sa norte, putanginang iitim natin. O, tingnan mo ako, taga-norte ako. O, di ba, para akong Itang Ilocano. Makapagsalita tong putanginang herdarian na to. Tarantado, anong sinasabi mong tali-talinuhan ka? Dati kang dilawan, ngayon Marcos loyalist ka na, tapos binababoy mo pa yung Mindanao. Ang kapal ng mukha mo, kaya dapat sa'yo gawing persona non grata sa buong Visayas, Mindanao. Dahil daw ang mga Southern Filipinos are like sub-Saharan African levels, like putang ina, ihanda nyo na yung mga Kaya nga sabi ko kaya nga papunta ako ng Davao, sinabihan ko yung kumpare kong si Paring Baste. Paring Baste, ihanda mo yung mga zebra ko dyan. Oh, ihanda mo yung mga zebra ko dyan. At saka yung mga elepante kong sasakyan ko dyan sa sub-Saharan Mindanao. Grabe, no? Ganito sila kagalit kay Pangulong Duterte. Gigil na gigil sila kay Pangulong Duterte. Enough para bastusin nila yung sarili nilang lahi. Pati Mindanao na akala mo, tangina, mas mayaman pa Mindanao sa Luzon. Lahat ng pagkain natin sa Luzon nanggagaling sa Mindanao, kundi ba kayo mga gago? Sub-Saharan sinasabi nyo. Tangina ninyo, masyado kayong matataas ang tingin ninyo sa sarili nyo. Akala nyo naman nakapag-English lang kayo, naging tisoy lang kayo ng bahagya. Putang ina nyo, mahilig naman kayo sa burat. Mga ulul. Tangina nyo, alam nyo ba sa Mindanao, ang daming mga bilyonaryo dyan? Tangina nyo, pa ATM kayo dyan. Nakita nyo yung mga nagkalat ngayon na mga video ng mga taga Mindanao. Puta, nagalit mga taga Mindanao. Meron pa ako isang nakitang video ng taga Mindanao. Puta, may limpak-limpak siyang pero. As in, puta, ang dami. Ang dami pera, puta, bundle-bundle na pera. Tapos nagme-make up siya. Sabi niya, puta, ganito kami sa Sub-Saharan Mindanao. We do not do banking. Putang ina, wala kaming pitaka. Hindi kasya tong mga bilyones namin sa pitaka. Gago, hey Darian. Putang ina mo, alam mo ba? Alam mo ba dyan sa may sa Mindanao? Yung mga mayayaman sa Mindanao, putang ina, mas malaki pa sa bahay mo yung mga kahadiyero nila. Tarantado ka. Di sila mahilig magbangko. Sa Mindanao, gago. Oo, putang ina, sigurado ako baka yung perang inaasam-asam mo, baka hindi mo pa nakukuha. Samantalang yung mga taga Mindanao, putang ina, nasa kanila na lahat ng yaman. Kaya nga pinakikialaman ng gobyerno yung pera ng BARM. Kaya nga pinakikialaman ng gobyerno yung BARM dahil mas malaki pa yung pera ng BARM kaysa sa pera ng gobyerno ng Pilipinas. Tarantado ka. Wala kang alam. Tangina mo, baka sa Mega Mall ka palang nakakarating. Oo, gunggong ka. Subukan mo magpunta ngayon sa Mindanao. Putang ina mo ka. Papagahasa ka nila sa mga aso nilang sa mga hyenas nila dyan sa Sub-Saharan African. Gago, no? Tangina, ganito ka demonyo, ganito ka sama. Etong mga Marcos loyalist ngayon, pucha, sobrang galit nila kay Pangulong Duterte. Ano ba ginawa ni Duterte?
Pinatay ni Duterte yung mga adik. Putang ina nyo, mga adik yan eh. Ibuti sana kung pinatay niya yung mga inosente. Ilan ba inosenteng nadamay? Nadamay. May mga namatay na inosente siguro. May batang natamaan ng ligaw na bala. But ano ba yan? Sinadya bang trabahuin pati yan? Katulad na sinasabi. Sino ba nagsabi noon? Putay na niyan yung may nagsabi na si Risa Ontiveros, pati daw bata nakasama sa tokhang. Gago. Tangin ano yung bata, pusher? Gigil na gigil sila doon sa mga gigil na gigil sila sa mga namatay sa war on drugs. Hindi ba? Sino ba yung mga namatay na yan? Puta mga adik. Sabi ko nga sa iyo, tinan mo yung mga picture sa ABS-CBN. Nung mga nanay may hawak ng picture, mga asawa may hawak. Putangin na purong iwi, ganyan. Walang ang lalaki ng mga pisngi. Yung mga pisngi pala wala na, nangangawala na. Yung mga picture nung mga pinakikita nila mga namatay na mga kamag-anak nila, putangin na puros mga payat. Paano mga adik? Bay gago pala kayo eh. Nakipaglaro kayo sa apoy tapos pag namatay kayo, galit kayo. Putang ina, pero hindi nyo nakikita yung epekto ng droga sa bayan natin. Yung mga pinagpapatay ng mga drug addict. Yung mga lolang ni-rape ng mga drug addict. Yung mga addict na yung mga anak nila ginawa nilang sex slave. Na yung mga addict na walang pang shabu, ang ginawa nila ng hold up. Putang ina, kinuha na nga yung cellphone, pinatay pa yung hinold up. At napakadami pang krimen. Pero po kinang ina ninyo, hindi nyo napansin na itong tokhang na ito ni Pangulong Duterte, itong tokhang ni Pangulong Duterte, napuno lahat ng kulungan. Bakit? Natakot lahat ng adik, nagsisuko. Ang daming sumuko, ang daming buhay. Ilan lang yun namatay. Putang ina, baka nga mas maganda pa kung lahat yung mga yan namatay. Malinis ang Pilipinas. Tarantado. Tapos ngayon, galit na galit pa kayo kay Duterte. Ano ba ginawa ni Duterte? Inubos ni Duterte yung mga yung mga komunista sa Pilipinas. Komunista, yung mga NPA, putang ina, sakit ng ulo natin yan. Yung mga anak nyo nag-aaral sa university, biglang putang ina yan. Nagka-camping-camping kunyari, yung pala, puta, komunista na, NPA na, nadoktrinahan na. Na-recruit na nila, puta, iyak yung mga magulang. Yung mga anak nila, putya, pinagtatangay ng mga NPA. Dahil kay Pastor Apollo Kibuloy at saka kay Pangulong Duterte, naubos yung mga putang NPA na yan, nagsisuko. Ano nangyari? Mananalo na tayo sa NPA. Anong ginawa ni Bongbong? Puta, nakipag-partnership sa NPA yata. Nakipag-peace talks. Tapos ngayon, puta, NPA na may hawak ng Pilipinas eh. Ay, tila mo. Basamin nyo fake news. Hindi to fake news. Parang NPA na may hawak ng Pilipinas. Bakit? Sino ang nagreklamo sa ICC? Sino yung mga nangangalaga ngayon dyan sa mga biktima ng war on drugs daw? Puro makakaliwa. Sila Risa Ontiveros. Yan, sila Leila de Lima. Sino pa? Sino pa? Sino ang nag-file ng mga impeachment case kay BP Sara? Puro makakaliwa. Bakit sa ICC dinala yung kaso ni Pangulong Duterte? Kaya dinala sa ICC yung kaso ni Pangulong Duterte kasi sa Amsterdam, sa Netherlands, putang ina, kuta ng mga komunista yan. Kaya nga si Joma Sison dyan nagtago wala tayong extradition dyan. Si Joma Sison, napanagot ba natin sa mga krimen niya sa taong bayan? Hindi, ang sarap ng buhay niyan dyan sa Netherlands. Hanggang namatay na lang, hindi na natin nabigyan ng hustisya lahat ng mga pinatay ni Joma Sison. Putangin na nyo, tapos kokondinahin nyo si Pangulong Duterte sa mga namatay na mga adik, mga kriminal. Hindi, alam nyo ba kung gaano karaming buhay ang sinira ng droga at ng mga hayop na mga pusher na yan sa bayan? Kaya nga sabi ko, dapat putangin na ethnic cleansing talaga sa lahat ng adik sa Pilipinas eh. Tas ngayon, pinamigay natin si Pangulong Duterte. Naku, napakadami ko pa sanang kwento. Pero ayun nga mga bossing, yung ating motorcade kahapon, very successful yun. Ang dami nag-Hong Kong. So sana kapag sa susunod, sumama kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman, wag nyo. Pero kami, itutuloy-tuloy namin itong aming pagmo-motorcade at pagsuporta kay Pangulong Duterte hanggat hindi siya nakakabalik sa Pilipinas at hanggat hindi nawawala sa pamahalan itong mga putang ina mga salot switik.
ng mga demonyong to mawala ng natural. Matapos hanggang 2028 na siguro to. Motorcade natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.